punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry on Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carion, tuwing Miyerkules, alas 5 ng hapon, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Carry on Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buhat, carry on, mahal na mahal ko po kayo. Sambayanang Buakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry on Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carion, tuwing Miyerkules, alas 5 ng hapon, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Carry on Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buhat, carry on, mahal na mahal ko po kayo. Sambayanang Buakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry on Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carion, tuwing Miyerkules, alas 5 ng hapon, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Carry on Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buhat, carry on, mahal na mahal ko po kayo. Sambayanang Buakenyo, makialam at makibahagi, makisangkot at maging mabuting mamamayan. Pakinggan at alamin ang mga programa ng ating punong bayan sa lokal na pamahalaan, gayon din sa sangguniang pambayan. Ito po ang Carry on Air, kapiling ang inyong nanay ng bayan, Mayor Army de la Cruz Carion. Tayo po ay live ng Sumasayang Papawid sa pamamagitan po ng Marinduque News Network at ng Lucky 7 Channel 3. Dumarating po tayo sa tahanan ng ating mga kababayan, kaya pagbigyan nyo na po ang isang oras na programa namin ito. Mayora, bago tayo magpatuloy, bati po muna kayo sa ating mga kababayan. Yes, maraming salamat sa iyo. Talagang napakasipag at napakatalino ng ating DJ Myong, no? Well, of course, kasama rin po natin ang ating batang-batang konsihal, ang ating SM ng bayan, kung tawagin po ang Super Makoy, Konsihal Makoy Lotto Hinang. Sa aking pong mga mamamayan dito po sa bayan ng Buwak, lalong-lalo na rin po sa mga barangay, sa 61 barangay, ang inyong punong bayan ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw. At nako, kanina sa unang bahagi ng aking introduction, hindi ko pala nabati itong ating isang kaibigan na talagang iniidolo natin, lalong-lalo na po pagdating sa paglilingkod sa ating mga kapwa kabataan. Totoo yun, kapwa kabataan. Ang tinutukoy ko nga po, thank you Mayora sa pag-introduce sa ating co-host po dito sa programang Carry on Air, Konsehal Super Makoy Hinang. Maraming salamat, Sir Myong. Lubos ako natutuwa, no? Dahil ngayon po ay kasama ang inyong lingkod dito sa ating programang Carry on Air. Pero bago ang lahat, nais ko munang batiin ng isang magandang araw ang ating napakagandang Mayora. Walang iba kundi ang nanay ng bayan, ang mapag-aruga at mapagkalingang ina, Mayor Army de la Cruz Carion. Magandang araw po, Mayor Army. Maraming salamat sa aking anak-anakan. Talaga naman. And congratulations po sa inyo dahil napanood ko ho ang first episode ng Carry on Air at talaga namang natutuwa ako na hitik sa impormasyon at sa updates ang ating naging programa, lalong-lalo na po nung nakita ko
itong mga kababayan natin na nanonood sa ating LED wall. Yes. Talagang ang mga kabataan, ang ating pong mga masisipag na tricycle driver na nandun po sa may blue building, yung ating mga mamamayang Buwakenyo din po na nandoon, ay talagang natutuwa na at last meron tayo na ulit na programa na kanilang masusubaybayan upang mapanood ang mga impormasyon na talaga namang inaabangan nila tungkol sa ating pamahalaang bayan ng Buwak. Kaya Mayora, siguro magandang pagkakataon ito para batiin natin ang ating mga tricycle driver na nakatungay po ngayon. Naku, sa lahat po ng mga tricycle drivers, hindi lamang po tricycle drivers, ang ating mga mag-aaral, ganun din po, ang ating mga senior citizen, ang ating mga vendor sa Blue Building, lahat-lahat po ng nakapanood at nakapakinig ng ating first episode ng Carry On Air. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Abay, para akong nadaan sa EDSA. Oo nga, Sir Myong. Kasi talagang ang sarap tingnan na yung ating mga serbisyo at programa ng lokal na pamahalaan, nakikita ko at live at nakikita ko rin na sabay na pinapanood ng ating mga kababayan. Yes. Pa rin ang Yes, level oo up po. ng bayan ng Of Buwak. course. Mayora. Thank Pero you bago to. po kami magpatuloy at dito sa ating programa, do kayo po ay nakabati na last time Yes. sa ating mga mahal na mga nanay, babatiin din po namin muli kayo ng belated Happy Mother's Day sabi nga po ni Konsehal kanina ay napaka makandili at mapag-arugang pagmamahal po ninyo sa inyong mga anak dito po sa bayan ng Buwak. Talagang napakapalad po ng bayan ng Buwak sa pagkakaroon ng isang mapagkandiling ina. Maraming salamat, Miyong, at ganun din sa iyong ina. Oo, ako'y bumati ng Happy Mother's Day. Actually, talagang, sabi ko nga, pag talagang kaarawan talaga ng pagdiriwang ng pagdating sa ina, ang inyong abang lingkod talaga ay talagang nakasubaybay lahat sa mga ina na sabi ko nga tayong mga nanay talaga lahat gagawin natin para sa ating mga anak. Katulad din po ng inyong nanay ng Bayan ng Buwak, gagawin po ang lahat upang kayo po ay mapaglingkuran. Kumusta po ang selebrasyon ninyo ng Mother's Day ng inyong mga anak? Yes, alam mo Miyong, sa totoo lang, alam mo naman ang aking mga anak ay sabik na sabik din sa akin. Kaya nga minarapat ko, bagamat napakaraming activities po dito, ay ako naman po ay nanghingi ng dispensa sa lahat po ng sayawan, sa lahat po ng aatinan. Sabi ko, ito naman po ay araw ng mga ina. Gusto naman din po ng aking mga anak na sila ay makapiling ko at ganoon din po ang aking mga apo. Oo. Nag-celebrate po kami at kumain lamang po kami sa isang hotel. Yun lang po ang aming ginawa at nagbigay naman po ng mga bulaklak na talaga namang nakakataba ng puso. Sir Myong, tama ka doon, gusto ko rin samantalahin ng pagkakataon na ito na muling batiin ang ating mahal na Mayor Army Carion ng Happy Mother's Day. Ganon din po sa lahat ng ating mga magulang at sa aking nanay, sa ating nanay Army. Salamat po sa inyong serbisyo, pagmamahal at pagmamalasakit sa amin, sa ating bayan ng Buwak, sa mamamayang Buwakenyo. Maraming salamat po. Alam mo, totoo yan, Konsehal Makoy, kasi huwag nating kakalimutan na ang ating punong ehekutibo sa kabila ng pagiging pinuno nito sa munisipalidad ng Buwak ay isang ina na kapag umuwi sa kanyang tahanan ay may mga anak na naghihintay na kagaya mo, ay naghihintay din ng pagtap, pagkausap, pagtingin, pagkiss, pagyakap ng isang nanay. Pagkalinga ng isang nanay. Kaya sa lahat po ng mga nanay out there, sa lahat po ng mga lola na nanonood ngayon dito sa ating programa, Happy Mother's Day po muli sa inyong lahat. Ayan, kaya tayo po ay darako na sa paghahatid naman po ng mga pinakahuling mga kaganapan, mga ginawa po, mga aktibidades ng ating mahal na alkalde, mahal na punong bayan, Mayor Army de la Cruz Carion, sa nakalipas po na mga araw at mga linggo. Kaya naman po ating aalamin kay Mayor Army kung ano-ano po yung mga ginawa nila. Lalong-lalo na po itong ginawa na executive planning workshop. Ano po ba yung mga pinakatampok na pinag-usapan dito, Mayor Army? Yung noong nakaraang linggo,
ay nagsagawa po tayo ng Executive Planning Workshop kung saan ay dinaluhan po ito ng mga opisyal at kinatawan mula po sa iba't ibang ahensya ng ating nasyonal na gobyerno. Ang bawat ahensya po ay nagpahayag ng kanilang solusyon tungkol po sa mga plano, gawain at balak na ipatupad sa bayan ng Buwak, kung saan ito ay popondohan ng kani-kanilang mga ahensya. Bilang inyo pong punong bayan, ay natutuwa po ako sapagkat bukas ang ahensyang ito na mapag-usapan po kung ano-ano po ang maaaring pamamaraan at programa na makakatulong po sa ating mga mamamayan. Katulad po ng National Irrigation Administration, sila po ay tumugon para maponduhan at magkaroon ng katuparan ang napakatagal ng problema sa Sitio Mansabang sa may bahagi po ng Riverside. Nabatid namin po na ito po ay naapektuhan ng mga nakaraang bagyo, kaya maliban po dyan ay napakalaki rin po ng ating suliraning hinaharap hinggil po sa climate change, lalong-lalo na po sa epektong dulot ng heat wave. Iyan po ay atin pinaghahandaan dahil nakakasiguro ko po na maliban po sa mga pananim ng ating mga kababayang magsasaka, ang lubos na tatamaan at maapektuhan. Kaya minarapat ko pong kausapin ng ating National Disaster Risk and Reduction Council para magsagawa po sila ng dredging sa ating mga irigasyon para tuloy-tuloy naman po ang patubig sa mga palayan. Nagbigay din po tayo ng pondo mula sa development funds para may magamit po tayo sa paggawa ng deep well na pansamantalang magbibigay po ng kalutasan sa ating mga mamamayang magsasaka. Pagdating naman po sa DOST, mayroon silang tinatawag na Community Through Science and Technology kung saan po ang mga ating barangay dito sa bayan ng Buwak ay nabiyayaan ng kanilang programa. Gayon din po ang kanilang grant na in-program ng GIA na tumutulong para makabili po ng makabagong kagamitan, makatulong po para po sa kanilang pangkabuhayan. Ang DTI naman po ay napakalaking tulong din na ibinigay sa ating bayan sapagkat tuloy-tuloy po ang kanilang mga ginagawang pamamahagi ng iba't ibang ekwipo, lalong-lalo na po sa food processing. Marami rin po tayong ginagawang hakbang upang mas mapalawak pa po natin ang ating food processing dito po sa barangay tabi, dito po sa ating munisipalidad. Masaya ko rin pong ibinabalita sa inyo, no, Myong, no, konsehal, kanina lamang po ay katatapos lamang po nating isinagawa ang groundbreaking po na ceremony na ginawa po sa Kawit Tugos Farm to Market Road na napakatagal na pong pangharap ng ating mga mamamayan. Dekada na po ito na sobrang tagal, kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pong PRDP, sa DA, at syempre po sa lahat po ng tumulong para po magkaroon po ng katuparan itong proyekto na to. Dahil mabibigyan na rin po namin ng kalunasan na sabi ko nga po sa inyo, dekada na po ang naging problema dito po sa daan na ito. Kaya sabi ko sa lahat ng tumulong, lubos na lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng national government agencies na katuwang natin sa paghahatid po ng makabuluhang serbisyo at proyekto para po sa ating mga kababayan. Yan. At kanina nga po ay isinagawa, sabi mo nga po, Mayora, ay tayo po ay naging kabahagi rin, sapagkat nung first episode natin, Mayora, ikunento mo sa amin na talagang bulto-bulto yung mga papel na inihanda, mga dokumento para nga po finally mapondohan na ang farm to market road na yan para po sa ating mga kababayan. Pakikwento nga po, kayo po ba ay naging kabahagi rin nitong nitong ating ceremony o nung launching nito pong ating PRDP project? Of course, Sir Myong. Ang Sangguniang Bayan po ay buong puwersa na sumuporta sa ginawa hong aktibidad na ito upang ipakita po sa ating mga mamamayang Buwakenyo, partikular po sa barangay ng Tugos at Duyay, na kaisa ho nila kami sa matagal na pangarap na ho ito. Sa totoo lang, Sir Myong, lubos ang aming pasasalamat sa ating nanay ng bayan, Mayor Army, dahil sa matagal na panahon,
ang kanilang pangarap ay nabigyan ng sakatuparan. Na isakatuparan ang kanilang pangarap dahil na rin sa kanyang pagsisikap na makakuha ng pondo, makipag-usap sa mga national government agencies, particularly sa Department of Agriculture. Ito na, hindi namin makontain yung saya dahil at last, tuloy na po ang ating pinapangarap na concreting ng farm-to-market road ng Duyay at Tugos. Sa- Kawit Duyay. Kawit. Kawit. At- Kawit Tugos. Kawit Tugos po. Oo. Sabi nga ni Mayora, once na isagawa na ang pagpapasinaya o ang ribbon cutting, ito na yon. Ito na po yun. atrasan. Wala na pong atrasan. Meron na po yung notice to proceed after that, and then notice of award, and then notice to proceed. Dire-diretso na po ito. Nakalagay naman po sa contract na kailangan pong matapos yan within 365 days. Oo, pero ako'y nakikiusap sa contractor na nanalo na kung maari po ay kahit 8 buwan laang na masagawa po ito. Kasi syempre nga po, alam natin ito'y kalye, dinadaanan lagi ng ating mga mamamayan, may mga maantala rin po. Ano po? Okay. And yun nga, napag-usapan din namin yun, Konsehal Makoy, ano? At masaya ding binalitayan na ating Vice Mayor. Special shoutout pala kay Vice Mayor Mark Anthony Senyo. Naku, isang iba talaga ang buhay artista, ano? Vice Mayor, ano? Sabi ni Vice Mayor, talagang kumbaga nasagad daw yung kanyang kahusayan sa pagsasalita. Oo, kapag nakaharap na, harap na ang camera, ano? Pero sabi ni Vice Mayor sa akin, kinakabahan daw siya. Parang Sabi hindi ko, naman siya hindi yun. Parang naman, diba? natural lang sa kanya. Yeah. Parang nakita ko nga si Gistoni Alarcon sa Oo, kanya. ay, Ibang wow. datingan talaga ni Vice Mayor. Magandang araw po, Vice Mayor, Kuya Mark Senyo. At Ganun sa din. ating mga kasamang konsihal. Ganon din po sa ating Kuya Mark, Vice Mayor Kuya Mark Senyo. At syempre po, alam naman po natin talagang ang ating Vice Mayor ay lagi po talaga namang nakatulong at talagang sabi ko nga po, anumang pong proyekto para po sa ating mamamayan ay nakatulong po siya at talagang nakasubaybay po sa atin yan. Ano? Oo. Kaya ako po talaga ay nagpapasalamat, lalong-lalo na sa Panginoon, dahil siya po ang binigay sa atin na maging Vice Mayor dito po sa Bayan ng Buwak. And one of these days, sa mga programa natin, Mayora and Konsehal, ay muli natin siyang bibigyan ng pagkakataon. Of Ano? course. Na kasi meron tayong programa, segment sa bandang huli nitong ating Carry On Air na sa Sangguniang Bayan Hour. Tama ka Sige doon, po. Sir Myong. Alright. Dumako naman po tayo sapagkat nagkaroon din po tayo ng medical mission. Ano po itong lokal na pamahalaan dyan po sa may bahagi ng Barangay Hinapulan. At nais po nating malaman kay Konsehal Makoy kung gaano ba karami ang mga nabiyayaan nating mga kababayan dito sa napakagandang programa at proyektong ito. Okay. Sir Myong, sa totoo lang, talagang napakarami ng nabiyayaan itong programang ito, no? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 300 to 500 na mga mamamayan ng Buwak ang ating natulungan at nagamot dito sa ginawang medical mission o health caravan sa tulong po ng ating mga partner government agencies. Yeah. Nandyan po ang DOH Mimaropa, andyan din po ang DOH Marinduque, ang Provincial Health Office, ang Municipal Health Office, of course, syempre, ang buong puwersa ng ating pamahalaang bayan ng Buwak at katuwang ang sangguniang barangay ng Hinapulan at Kanat para naman talagang masigurado na ang ating mga kababayan ay makita at ma-check up ng ating mga doktor. Kasi po dito, meron din tayong mga dinalang mobile x-ray. X-ray, yeah. Meron din hong laboratory Yes. or diagnostic na kung ang kanila bang mga hihi ay mayroon ng mga mayroon ng sugar. Yes. Ano? So, napakaganda nito maliban sa mga health check-ups, meron din ng dental at meron ding bakunahan sa ating mga chikiting. Ayun, at yung sa bakunahan sa mga chikiting, pag-uusapan natin mamaya. Pero dumako muna tayo ng pag-usapan natin yung ginawa po ninyong medical mission sapagkat medyo malayo po yung mga barangay na yan. Ano? Talagang siguro sobrang grateful, pasasalamat ng ating mga kabarangay dyan sa mga barangay na yan sapagkat dinala natin yung serbisyong ng lokal na pamahalaan, particular sa medical and dental services. Baka
gusto niyo pong batiin ang mga barangay officials, sa mga barangay captain ng mga taga dyan sa Barangay Hinapulan? Yes. Mm-mm. Oh yeah. Ating kapitan po sa Barangay Hinapulan, ganun din po sa Barangay Kanat. At meron pa nga po, hindi lamang po dyan sa dalawang barangay, meron pa rin pong nanggaling ng Bayote, meron pong Bui, dyan po, Binunga, meron po dyan dumating, no? Kaya nga po, hindi lamang po Barangay Hinapulan ang nakiter nitong medical mission na ito. At ganun din po, sabi ko nga po, x-ray, meron din po silang blood chem na ginawa at sabi ko nga, hindi lang po ito ngayon. Marami pa po tayong gagawin ng mga medical mission at hingi po tayo ng tulong sa iba't ibang national agencies upang ang ating pong mga mamamayan, hindi lamang dito sa Barangay Hinapulan, sa iba't ibang barangay po na sinasakop po ng Bayan ng Buwak. Tama ka dun, Sir Myong, no? Talagang napakalaking bagay itong ginawang medical mission o health caravan sa ating mga kababayan sa Ilaya 3 District kasi alam natin kung gaano kahirap yung biyahe simula sa kanilang distrito papunta ho dito sa Kabayanan o sa Kanayunan. Itong mga ganito ay kanilang sinasamantala ho talaga dahil una, menos na sa pamasahe, Yes. menos sa gastos dahil libre ho lahat ang serbisyo na binibigay ng pamahalaang bayan ng Buwak sa tulungan ng ating mga partner government agency. So, napakagandang programa upang ang kanilang kalusugan ay mabigyan naman natin ng prioridad. Mm-mm. So sa mga nanonood po nating mga kabarangay at mga residente po ng Bayan ng Buwak, ang tabayanan mo po, ang tabayanan po ninyo ang mga paparating at papalapit pa pong mga medical services o mission ng pamahalaang Bayan ng Buwak sa mga susunod po na mga araw. Unti-unti lamang po nating pinaplano at binabalangkas para mas maganda pong, mas marami pa pong mga serbisyo ang madala mismo dyan sa inyong mga barangay. Yes, Tama ka po doon, yes. Sir Myong. Alright. So, pinag-usapan natin kanina ang Chikiting Ligtas. Nabanggit na kanina Yes, ni Chikiting Ligtas. Konsehal Opo. Makoy. Opo. Now, Mayora, kumusta po ano-ano po yung mga ginagawa naman nating programa ng lokal na pamahalaan bilang tugon po dito sa kampanya ng DOH tungkol po ito dun sa tinatawag natin na Chikiting Ligtas? Yeah. Alam niyo po, kaisa po ang inyong punong bayan sa Department of Health at ng Municipal Health Office. Kaya inuumpisahan po natin ito nung May 1, no? Ang Chikiting Ligtas. Kung saan po inihikayat po natin ang lahat po ng papabaksin at bakunanay. Na papakunahan po ang kanilang mga anak sa edad po na 0 to 59 months old. Yan po ay para po sa kontra polio. Habang ang 9 months naman po to 59 months ay para naman po mabigyan ng bakuna para po sa kontra measles at rubella. Kasabay din po dito ay personal akong nagtungo sa Barangay Bantay para saksihan ang pagbabakuna sa mga chikiting. Alam naman po natin na nung unang panahon, no, itong mga karamdaman na ito ay talaga namang pong masasabi natin na hindi po simpleng karamdaman. Ito po ay talagang noon, natatandaan ko pa po nung ako po ay bata pa, no? Opo, naalala ko po ito eh. Ang ating pong pinanggagamot sa measles, measles, rubella, kasi ito pong rubella ay talagang nakamamatay nung mga unang panahon dahil wala pa pong vaccine halos lahat noon. Ang ginagamot pa po noon ay parang kulantro, yung pinupunas po lahat sa balat. That's why kaya nga po nung time nung ako po ay nagpunta mismo sa Barangay Bantay, ipinaliwanag po sa kanila kung ano po ang kahalagahan na mapabakunahan po ang kanilang mga anak. Dahil sabi ko nga, libre naman na ito. Wala naman na po silang kailangan pang intindihin na bayaran. Kaya sabi ko, mga nanay or either mga tatay, dahil nakita ko rin po ang mga tatay na nandoon, nakasakasama po ang kanilang mga anak. Kaya nga, nagpapasalamat po ako sa aking mga mamamayan dahil kahit paano nakikinig. Sabi ko nga, nung time nung COVID, ganun din eh. Oo, talagang hinihikayat ko sila na sila ay magpabakuna. Oo, kaya tingnan naman natin, hindi ba ang kalabasan noong COVID natin, hindi tayo ganun masyadong apektado. Kaya this time, para po dito sa pagbabakuna, para po sa polio, anti-polio, rubella,
at saka po yung sinasabi nating measles, no? Yan po yun. Kasi yung rubella po is sa measles yan eh. Yan po yun na, yan po yung talagang, hindi naman po ako doktor, no? Pero sabi ko nga po may anak akong doktor. Kaya po na ipapaliwanag sa akin kung ano po yung mga bagay-bagay na gano'n na sabi ko nga, anak ko, mommy, it should be done. Dapat sa lahat po ng mga 0 to 59 months, dapat po nababakunahan po ng rubella. Dahil yan po ang talagang isa sa talagang pag ang bata ay dinapuan yan, ay mahirap po na, sabi ko nga, nakakamatay. No? Kaya, salamat sa ating mga papabaksin at bakunanay na talagang nakinig upang ma-implement po itong ating project na ito ng ating DOH, ang Chikiting Ligtas Magpabakuna. Ano po? Okay, so sa mga papabaksin, di ba? At bakunanay, out there, samahan nyo na po ang inyong mga chikiting, Yes. ang mga anak, para sila ay maging ligtas at malayo po, sa mga ganitong karamdaman. Kagaya nga po sa sinabi ni Mayor. Ako, nakikinig ako kasi nanay si Mayor eh. So, Yeah. alam nila yung, sabi nga, konting touch lamang ng mga nanay, alam nila kung anong nararamdaman ng kanilang mga anak. Iyon naman talaga, no, mo yung sabi ko nga, bilang isang ina, nanay ng mga anak ko at nanay din ng bayan dito sa bayan ng Buwak. Talagang ako mismo, pag mga ganitong mga activities, projects, gusto ko ako nakakarating doon at para makausap ko ang aking mga mamamayan na talagang sabi ko nga kung ano yung talagang kahalagahan upang ang ating mga anak na natin lahat yan na para ito magkaroon ng pagbabakuna. Ano po? Kaya sa lahat po ng papabaksin, bakunanay, muli at muli po akong nananawagan sa inyong lahat na sana po ay pabakunahan po natin ng ating mga anak. Ano po? Opo, dahil sabi ko nga, hindi ito simpleng karamdaman pag ito ay dumapo sa ating mga anak. Right. Yes. So, yan po. At tayo po mga kababayan ay tuloy-tuloy na sumasayang papawid. Maraming salamat po sa inyong ginagawang panonood. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, maaari po kayong magkomento sa atin pong comment section box dito po sa ating Facebook sapagkat live po tayong sumasayang papawid sa official Facebook page ng ating Mayor Army de la Cruz Carrion. Hanapin nyo lamang po sa inyong mga Facebook, Mayor Army Carrion. Gayon din, of course, sa official Facebook page. Yes po, tayo rin po ay napapanood sa official Facebook page na Konsehal Makoy Lotto Hinang. At syempre po, sa Marinduque News Channel at sa ating Lucky 7 cables. Yes. Kaya mga kababayan, kung kayo po ay may mga katanungan, lagay nyo lamang po sa ating platform. Magbabalik po kami, makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ito po ang Carry On Air! Nagbabantang kalaban na dating napuksa, muling lumalaganap at lubhang nakakahawa. Kaya dapat sabayan ng paghahandang maging ligtas. Nakakabahalang maraming batang tinamaan ng polio, rubella at tigdas. Siguraduhin may paranggalang na malakas. Yeah! Nakahanda ng bakuna na mabisang pumuksa. Kaya huwag na mangamba at mabalisa kaysa maparalisa sa polio. Ang mga anak nyo, agapan ng magpapatak habang maaga pa. Let's go! Walang lunas sa tigdas at rubella. Tanging pang-iwas ay magpabakuna. Kaya maging handa na. Ikaw, ako, tayo, protektado. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas.
magpabakuna. Tara, 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 magpabakuna. Paano maging protektado? Mga chikiting sa measles, rubella at polio. Mga nanay at tatay, makinig! Halina't papakunahan ng mga bata. Sa mga haka-hakay huwag maniwala. Para chikiting mo'y maging ligtas kontra polio, rubella at sa tigtas. Tayo nang magsama-sama at magkaisa. Kalusugan ng mga chikiting unahin na. Mga healthcare workers ay handang umagapay. Kasama ang gobyerno sa inyo'y nakaalalay. Tara, 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 magpabakuna. Tara, 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 magpabakuna. Papara, ang bayan ng Boak. Tagumpay sa kalusugan ay matitiyak. Tara, 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 tara. Tara na't papakunahan ng mga bata. Chikiting ligtas, sulong Boak. Carry on! Laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pumakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. At muli po tayo nagbabalik sa ating napaka-hitik na programa. Ito po ang Carry On Air. Kapiling pa rin po natin Mayor Army Carion and Konsehal Makoy Hinang. Ang buwan po ng Mayo, yan po ay punong-puno ng selebrasyon, kapiyastahan, at marami pa pong mga okasyon. At kilala naman po natin ang bayan ng Buwak nagse-celebrate at bilang isa sa mga munisipalidad o natatanging munisipalidad, should I say, na nagdiriwang po nitong tinatawag natin na Bila-Bila Festival. Kaya naman po ating alamin kung ano-ano ang mga nakatakdang gawin o gawain para sa pagdiriwang po ng kanilang Bila-Bila Festival. Mayora, ano-ano po ba ang mga inaasahan nating mga programa marami sa inyong po Bila-Bila tayong Festival? marami po tayong asahan dito at ngayon pa lamang po ay talagang inaanyayahan ko na po ang ating mga mamamayan na makiisa para po dito sa pagdiriwang ng ating Bila-Bila Festival. Bilang pakikiisa po sa pagdiriwang ng Bila-Bila Festival ay magkakaroon po tayo ng mga patimpalak o home decorating contest na magsisimula po sa darating na May 27 hanggang May 30. Sa unang bahagi po ay pipiliin po natin ang 10 bahay o gusali na makakapasa po sa elimination round. Ang 10 bahay na ito ay otomatikong makakatanggap po ng 5,000 cash prize. At pasok din po sila agad sa grand finals. Samantalang ang lahat po ng lumahok ay tatanggap naman po ng Certificate of Appreciation bilang pagkilala ng kanilang pakikiisa sa patimpalak. Narito po ang mga papremyo. Ang ating second runner-up tumataginting po na 15,000 pesos. Samantalang sa first runner-up naman po, ito naman po ay magkakaroon at magkakamit ng tumataginting po na 20,000 pesos. Samantalang naman din po, para din po sa grand winner, ay makakatanggap naman po na talaga naman, ito po ay tumataginting na 25,000 pesos. At doon naman po sa mga hindi mananalo, doon po meron din po tayong mga consolation prizes bilang ito po ay mga home product na worth po na 3,000 pesos. Ang lahat ng dekorasyon po ay dapat makikita sa harapan ng tahanan o gusali. Yung nasa labas po, lahat po ay simula po May 27 hanggang 30 para po sa opisyal na pagpili ng mga hurado. Sisimulan po natin ang pagtanggap ng mga kalahok. Start po ng May 26. Magtutungo lamang po sa tanggapan ng Municipal Information and Library Services Section sa Casarial, Buwak po. Ang araw po ng pagbisita ng mga hurado para sa eliminasyon ay magsisimula po sa Mayo
28 hanggang 29 sa taong kasalukuyan. Ganap na alas 8 po ng umaga hanggang 5 ng hapon. Ang final announcement naman po na nagwagi ay gaganapin po natin ito sa May 30, 2023. Kasabay din po ang Bila-Bila Festival, street dancing and performances. Meron din po tayo na ipapaliwanag dito. At sabi ko nga po, ito po ay talaga namang ngayon lamang po mangyayari sa Bayan ng Buwak at ito po ay mapapanood at gusto ko po sanang ipaliwanag din po ito ng ating talagang napaka-sipag na konsihal at sabi ko nga ito po talaga naman ay maaasahan ko pagdating din po sa paglilingkod sa ating bayan. Konsihal Makoy? Yes, Mayor Army, Sir Myong, talagang lahat tayo siguro excited na dito po sa muling pagbabalik ng Bila-Bila Festival. Muli na namang magiging makulay at maingay ang bayan ng Buwak sa selebrasyong ito. At ang nasabi nga po ng ating mahal na Mayor Army Carion, na kauna-unahan na mangyayari dito sa ating bayan, ay ito po yung tinatawag na LED light show. Kung meron sa inyo ang nakakarinig na ng ganitong grupo, meron ho na nanalo sa Showtime, sa isa sa kanilang mga segment or program na fini-feature yung mga talents ng mga Pilipino, kung saan ang nanalo ho dito ay yung Alab Poy Dancers. So inimbitahan po natin sila dito sa ating bayan upang i-perform ang kanilang napakagandang LED light show para naman talagang ma-enjoy simula bata hanggang matanda, hindi nila makakalimutan itong muling pagbabalik ng Bila-Bila Festival. Teka muna, sa May 30 po yan gaganapin? Yes po, Sir Myong. Ang lapit na po, ilang tulog na lamang. Yes, Kaya nga. talaga. Kaya kailangan talagang Ano po ba ang mga narinig mapanood ko, nila. Mukhang nagpa-practice din daw ng cotillion ba yan? Oh. Pwede mo yung i-announce? Oo nga, Sir Myong. Ano ba yan? Kasabay nitong selebrasyon ng Bila-Bila Festival ay ang selebrasyon din ng Buwak Mayflower. Yes. Oh, okay. Nagkataon, Sir Myong, kami ni Mayor Army ang ermano at ermana ngayong taon. Kaya naman talagang buhay na buhay at talagang masigla ang buwan ng Mayo dito sa bayan ng Buwak dahil sunod-sunod na mga activities ang aabangan ng ating mga kababayan. So, iba pala yung celebration. So, magtungo po muna tayo dito sa Bila-Bila Festival kasi ang tagal din ho bago ulit yan. Because of pandemic, hindi po Yes. natin yan na-celebrate. Tama po. But true enough, ngayong taon ho, bonggang Bila-Bila Festival ang ating mapapanood. Yes, talaga. Talagang bonggam-bongga ang mapapanood nila. Opo. So, ibig sabihin, Mayora, yun pong mga tahanan o mga establishmento dito po sa poblasyon. Sa Ano-ano mga barangay ba ang nakakasakop ng poblasyon? Moralyon. Moral yun. San Miguel, San Miguel. Isok, Mataas na bayan. Matasabayan, Malusak, Yes. Mercado. Mercado. Oh, so, yun, pwede silang makilahok? Opo. O lahat? Na, Open po sa Sa lahat. poblasyon po Opo. ito, sa poblasyon. Poblasyon So, lamang po. Yung mga tahanan po dyan, yung mga nakikita po natin dito sa kabayanan ng Bayan ng Buwak, kayo po pala ay pwedeng makibahagi doon sa pag-decorate ng inyong mga tahanan. Parang meron niyang ginagawa sa ibang lugar, pero bibihisan nila ang kanilang mga tahanan ng anong disenyo? Regarding po dun sa ating ginaganap na okasyon, ito yung bila-bila. Mga paru-paro. Oo. Yun nga po, mga flowers. Makikita Yes. po natin yan. Ornamentals. Ornamentals. Ating pagbati. Gaya po ng sinabi ni Mayora kanina, talaga namang ang ground winner ay makakatanggap nga po ng tumataginting 25,000 pesos. Oh, hala. So sa mga kababayan po natin, magsisimula na po yan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa Tourism Office. Ang namumuno po dyan, hanapan ninyo si Tita Jingjing Tita Lotto. Jingjing Lotto. Opo. At tuloy na tuloy po tayo para sa ating... Ako po excited na sapagkat gagawa na naman ng kasaysayan ang Bayan ng Buwak pagdating sa mga makukulay na festivities. At yan nga po, at sabi nga po ni Mayor, na nagkasabay pa yung kasi pinakita mo sa akin, Mayora, yung napakagandang bihis ngayon ng ating mahal na patron. Oo naman, Oo, talaga. ng, Lalaw. Every Yes. week yan, no?
Talagang hindi namin pinababayaan. Oo, sabi ko nga sa iyo kagabi lamang no. Ako'y naghintay ng 3 oras talaga sa Tangwa. Gusto ko kasi makakita ng mga white roses. Sabi ko puting-puti. Yun naman ka ako ngayon ang magiging bulaklak ng ating mahal na Birhen. So talagang kayo yung personal na pumili ng mga ilalagay na bulaklak. Oo, since kay Birheng Maria. yes, mula sa umpisa, oo, ito'y pangatlong beses na pagpapalit ng bulaklak. Sabi ko nga every 7 days, no, hindi naman umaabot na 9 days kasi napakainit ngayon yung Oo. Kaya nga sabi ko pagdating sa ikahuling araw para kay Birhen Maria ay gagawin namin na bonggang-bongga. Talaga dahil iba ang nanay natin yun Nanay natin lahat yun di ba? Di ba? Lahat ng maganda pwede nating ibigay sa ating nanay, di ba? Yes. Oo. Totoo naman yun, Sir Myong. Talagang kita namin yung pagiging hands-on ng ating ermana, ng ating Mayor Army sa pagbibili ng mga bulaklak para sa ating Birheng Maria at pati sa pagdidesign kung ano yung nakikita niya ng mga kulay na dapat para mas ma-highlight si Mama Mary. Talagang pati yun, kanyang inaasikaso. Kaya nakakatuwa talaga na ang ating nanay, ang ating Mayor Army, ang aking naging katuwang dito ho sa ating selebrasyon ng Buwak Mayflower naman bilang ermano din. So, yung part na yan, talagang expert na si Ma'am dyan Forte niya yan. So, talagang hinahayaan natin siya na mag-design, bumili, kung ano yung magandang bulaklak talaga doon. At sa totoo lang, ibang klaseng mga bulaklak pa yung kanya mga binibili. Talagang magagandang klase na bulaklak. So, nakakatuwa. At kapag pinag-uusapan ang Mayflower Festival, going back doon sa usapin natin sa Mayflower Festival, diyan kilala ang buwak Nung ako ay nag-research, gumagawa ng pananaliksik, nakita ko yung linya ng mga individual na nag-join diyan sa Mayflower Festival. Kaya naman inaasahan na ang ating mga kababayan na muling mapapanood yan at matutunghayan ang sayaw Rigodon. Yes, Rigodon. tama ka doon, Sir Myong. Matagal na tradisyon na ito ng mga Buwakenyo, itong Buwak Mayflower, maliban sa pagbibigay ng honor and recognition sa ating Birheng Maria, ay ito rin yung pagkakataon na ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang lugar na ngayon ay umuuwi sa ating bayan dahil kasabay din ito ng reunion ng Marinduque National High School. So, ang ganda ng pagkakataon na nandito sila lahat. Kaya talagang sama-sama ang mga Buwakenyo na nagdiriwang at sineselebrate itong Buwak Mayflower na ito. And speaking of simbahan, batiin muna natin ang ating mahal na obispo. Hi, Yes. Bishop! Hi, Bishop! Kasama natin siya kahapon. Oo, Doon kahapon sa po. Sa DOST Mamayor. kahapon po. Yeah, kaya nga po, naku, malapit na po ang kanyang kaarawan. Oo, isang tulog na lamang. Isang tulog na lamang. Happy birthday, Isang tulog Bishop. na lang, ha? Oo, sa ating pong mahal na Bishop Juni Maralit. Sabi ko nga sa kanya kahapon, no? Sabi ko sa kanya kahapon nung nagkita kami noon. Sabi ko sa DOST dito sa MSC. Sabi ko, Bishop, 2 tulog na lang. Ngayon, 1 tulog na lang. Natanong ko, Bishop, ilang taong ka na? Hindi na nagtatanong ng taon. Napakabait ng ating bishop. Napakagaling pang kumanta. Talaga naman, sobra. Sabi ko nga kinikwento nga sa akin talagang marami daw umiyak nung kumanta nung isang saglit ba yun? Oo. Oh, yes. Oo. Kaya itong ating magiging kaarawan niya sa darating na Huwebes. May 18 sa Huwebes, bukas, ay meron din po tayong mga kaganapan na gagawin. Opo, marami po. Siguro kunin natin ang pagkakataon ni ito, Mayora. Ibinibigay ko po sa inyo ang ating camera para batiin at magbigay ng mensahe sa ating napakabait at talagang sobrang labis-labis ang suporta po sa ating mga lingkurang bayan. Go ahead Yes. po. Sa ating pong pinakamamahal na obispo, Bishop Juni Maralit, ako po talaga ay talagang taus-pusong nagpapasalamat sa iyo. Dahil nung una pa man ng aking laban, ako po mismo ay nagpunta sa iyo at yun lang po ang unang-unang pagkita ko sa iyo
na talaga naman nung nakita po kita o humingi po ako sa iyo ng payo kung ano ang aking gagawin. Ako po ay nagpapasalamat sa iyo na ako po ay tunulungan mo magdesisyon upang ako po ay makapaglingkod ng tunay dito po sa ating mga mamamayang Buwakenyo. Kaya sa iyong kaarawan, sana'y bigyan ka pa po ng mahabang buhay at marami pa ka pong matulungan pang mga tao dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. Bishop, happy birthday and I wish you all the best. Talaga, Bishop, talagang ikaw ang number 1 dito sa puso namin, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Buwak. Yan. So, happy birthday, Happy birthday, po. Bishop. Happy birthday po ulit. Nung kahapon sa ating kita ko pa lang doon sa sabi nga po ay doon sa pagputong natin kay Secretary, nakalimutan ko pala na isama pala dito sa ating talakayan Mayora. Hayaan niyo po sa susunod na segment yung mga sinabi niyo po Pinag-usapan na po. mensahe at pinag-usapan dahil Yes. sabi nga ay Rubbing elbows. Oo, talagang kadikit ninyo si Secretary Yeah, Solido. marami po Pretty sure talaga. marami kayong Napakarami pinag-usapan. pong pinag-usapan para po talaga, sabi ko nga this time, para bang nabubuhayan ka ng kalooban. Once na ikaw po ay pinupuntahan ng mga ganyang mga sekretaryo, syempre po, tayo po na narito sa mga, sabihin na natin talagang, if we, maski nga po, first class municipality ang bayan ng Buwak, hindi po ganun kalaki ang pondo na makakahingi po tayo ng tulong sa ating sekretaryo para po matulungan ng ating mga mamamayan. Yun pong mga detalye pa tungkol po sa bagay na yan sa pagbisita po ni Secretary Solidum dito po sa lalawigan. Sabi nga po ni Konsehal kanina ay rubbing elbow si Kalihim Solidum. Ako nga po ay natutuwa dahil napapanood ko lang yan sa TV. Yes. Sa NDRRMC pero ngayon Live. nakadaupamalan namin ng Opo. personal. Po. But Opo. anyway, ay hatid po ni Mayora yan sa mga darating po na episode pa nitong ating Carry On Air. May additional pa po ba kayo, Konsehal? Regarding po dito sa Bila-Bila Festival and other programs po ng ating Sangguniang Pambayan. Okay. Sir Myong, maliban nga sa muling pagbabalik ng Bila-Bila Festival, ay ang Sangguniang Bayan po ay kaisa din sa mga programa na inihanda pa ng pamahalaang bayan upang talagang masigurado ho natin na patuloy ang pagsigla ng ating turismo dito sa ating bayan. Kaya naman po, nitong nakaraang session, ay tayo po ay nagpasa ng ilang mga resolusyon, partikular po sa mga development programs na ninanais po ng ating Mayor Army Carion. At kasama din po dyan ay yung alam naman natin sunod-sunod yung mga fiesta. Marami ho na mga request sa Sangguniang Bayan na kung pwede magdaos ng mga perya o bingo social. At ito po ay pinagbigyan natin na sa bawat mga barangay na nagse-celebrate po ng kanilang mga fiesta ay magkaroon din ng konting kasiyahan sa pamamagitan nitong mga perya o bingo social na pwede pong puntahan, pasyalan ng ating mga kabarangay at sa gayon ay kahit alam naman natin, may mga problema rin sa mga buhay, kahit po sa konting panahon, makalimutan nila at mag-enjoy ho sila. Maliban din ho doon, Sir Myong, mahalaga sa napag-usapan po ng ating nakaraang session ay ang amin pong resolusyon na hinihiling po at ito po ay nakipag-usap na tayo sa ating mahal na punong bayan, kung po pwede ho na magkaroon tayo ng cash voucher sa ating Municipal Social Welfare and Development Office upang sa gayon ay mas mabilis po nating na ibibigay ang serbisyo sa ating mga kababayang Buwakenyo. Dahil alam naman natin talagang ito pong mga lumalapit na ito ay mga umihingi ng medical assistance, Yes. burial assistance at yan po ay isa sa prioridad ng ating mahal na Mayor Army na talagang matugunan agad itong mga ganitong pangangailangan ng ating kababayan. Kaya naman po, talagang nagpapasalamat kami ang aming resolusyon na naipasa ay talagang agad namang inaksyonan ng ating Mayor Army at talagang nakipag-ugnayan sa Municipal Social Welfare and Development Office. Maliban din doon, Sir Myong,
tayo din po ay nagpasa ng mga resolusyon na bumabati sa ilang ating mga kababayan na na-promote po sa PNP, particularly po si Police Brigadier General Arevalo na isang tubong buwak ho talaga. Kamag-anak po namin yan. Kamag-anak pa ng ating mayora na naging dati pong Chief of Police ng Buwak. So, nagpaabot po tayo ng ating pagbati at pagko-congratulate sa kanya. At Sir Myong, meron din kami isang resolusyong ipinasa dahil nito pong nakarang linggo ay isang malungkot na balita ang dumating sa amin ni na Mayora na ang ating pong barangay captain ng Tagwak ay namayapa. Kaya po talagang labiso ang aming pagkalungkot dahil isa siya sa mga inaasahan nating kapitan na talagang andyan tumutulong sa kanyang mga kabarangay at nagmamalasakit. Kaya talaga ho kami labis na nalulungkot at ipinapaabot ng Sangguniang Bayan, ng Pamahalang Bayan ng aming pagdadalamhati sa pagkawala ho ni Kapitan Norimer Malinaw. Kami po at ang buong ang programa pong ito ang Carry On Air ay nagpapaabot ng pakikidalamhati sa naiwang pamilya ni Kapitan. Alam mo kanina habang nagdi-discuss ka ng mga ulat po diyan sa Sangguniang Pambayan, ngayon ko lang nalaman, konsehal, na yung palang mga pyerya na ginagawa sa mga barangay, kinakailangan pa yan ng ordinansa mula sa Sangguniang Pambayan. Kinakailangan po yan ng resolusyon. Resolution po na pipirma. Pinapayagan po sila. Pinapayagan po ng punong bayan. Kita mo yun. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng mga ganitong programa Yes. para mas mabigyan natin ng sapat na edukasyon ang ating mga kababayan. Which is ito talaga yung layunin kung bakit nabuo po ito. Totoo po yun. Ang ating Carry On Air. Carry On Air. Alright. Naku, and speaking Actually, nakalimutan ko, bukas, di ba, sabi ko nga po, sa karawan po ng ating mahal na obispo, ay may isasagawa po tayong collaboration, na bilang ermana at bilang ermano naman po, ay magkakaroon po tayo ng pagtulong sa ating mga PWD, na magbibigay po ng cash assistance, para po sa 54 na PWD na may kasama din pong groceries, para yung pong ibibigay natin tulong ay magamit po nila sa pangpuhunan man lamang. Opo. Kaya nga sabi ni Bishop, naku, napaka sarap sa pakiramdam dahil nga ang mabibiyayaan po ay ang mga PWD. For the very first time po natin gagawin din to, Yun po yun. Alright, kasi minsan talagang yung mga kapatid nating PWD, sabi ay naghihintay din lamang naman ng tulong mula sa atin, mula sa pamahalaan. By the way, sabi mo po kanina, konsehal, congratulations. Bakit ba tayo may malaking diyan? Tama. Well, yes. Ibang buwakenyo. Yes, tignan naman. Kwento Talaga, na nga yan, Mayora. Naku. Saan natin nanggaling yung Ay, tropeyo ito na yan? naman po ay kanina nga po, pagdating ko dito sa opisina, ay nandyan na po yan sa lamesa ko, Pero nakita ko na po yan talaga nakita ko na sa social media. Okay, ako'y bumati na sa kanila. Oo, at ipinatawag ko nga po dito po ang ating volleyball women's team dito sa Buwak, Kaya nga sabi ko, ano ba ito? Ha? Totoo ba ito? Sabi ko sa kanila. Well, baka naman binili nyo lang yan. Joke lang. Pero alam naman po natin na talagang ang ating mga kababaihan, dito po, pagdating po sa volleyball ay number 1. Kaya nakamit naman po natin talaga ang talagang grand prize na tinatawag po na kita po ang nanalo. Pagdating po sa volleyball women's palahok, sa lahat po ng ating mga empleyado ng volleyball team dito po sa Bayan ng Buwak, kayo po ay kinukongratulate ko. Kaya nga kanina nung pinatawag ko isa-isa, 11 yan, sabi niya sa akin, sabi nila, Mayor, anong regalo mo? Sabi ko, anong gusto ninyo? Sabi niya, gusto namin sapatos o rubber shoes. Sabi ko, akala mo si Willie Villarmin, bigyan ng sapatos yan. Well, sabi ko nga kasi may laban pa silang susunod Oo, aside from this, mayroon daw mukhang ang Torrijos ay babawi.
Sabi nila, doon naman daw po gaganapin. Sabi nila. Sabi ko, okay, pag-igihan lang. Sabi ko, alam mo naman ang sports sabi ko nga sa iyo, every time na sinasabi ko yan, pag nakikita ko, syempre effort nila yan no? Sa akin, pagdating sa lahat ng lumalahok dyan, panalo na. Oo, yun ang laging nasa puso ko. Kasi, dito wala naman talo Panalo tayong lahat yan. Dahil bakit? Tayo ay magiging healthy, di ba? Yun lang yun sa akin, no? Tama yun, Sir Myong. Talagang ipinapakita na ang mga Bukenyo ay talagang mahusay, hindi lamang sa iba't ibang larangan, kundi lalo na sa sports. Talaga lang naman, napakagaling ng ating mga empleyado. Yes. Congratulations po sa inyo and antabayanan nyo na lamang po ang pasapatos ni Mayor. Aabangan natin yan sa sunod na laban. Dahil pare-parehas sila. Pero nangyari na yan sa mga bata, yung nag-compete sa yes. provincial meet. Yes po. Gaganda ng mga Of sapatos ng course. mga bata. Oo. Pare-parehas. Oo. Kaya tuwang-tuwa at talagang ganang-gana Yeah. na lumahok at lumaro sa kanilang mga sabi nga po ay larong sinalihan. Yes. Yan. Totoo naman yan, Sir Myong. Talagang nakasuporta ho ang pamahalang bayan sa panguna ng ating Mayor Army at ng ating Vice Mayor Mark sa lahat po ng mga ninanais ng ating mga kabataan at ng ating mga kawani ng pamahalaan. Nako, ang bilis talaga ng oras. Ano po talagang sa lahat po ng mga nanood, maraming salamat po sa inyo at hanggang ngayon ay kapiling pa rin po namin kayo at yung mga lahat na kababayan po natin na nandyan tamang-tama kasi na-airy itong ating carry on air ng uwi anak. Kaya naman talagang natutuwa akong makita yung mga nandyan po at nakatunghay sa amin. Hi po dyan sa Blue Building. Blue Building. Sa lahat po ng mga nagatinda at yung mga nagatinda ng mga isda at mga karne at yun Gulay. Gulay, of course. Yeah. Oo. Mga pagkain, At ang lapit kakanin. na lang dyan sa may sa Mga may kakanin. bakery ni Konsehal Solomon. Nick Yes. Solomon. May plugging May May Oo. plugging talaga. May libreng patinapay yan. Oo. Actually, Sir Myong, nasa likod rin lang yan ng potato corner Ay, Nasa wow, likod lang galing yan ng talaga. potato Galing corner. talaga. Galing, Gusto galing. kong matikman ang potato corner. ng Walang Marinduque. problema, of course. Okay, so, yan po. At maraming salamat pong muli sa lahat po ng ating mga kababayan na tumanghay po sa ating mga telebisyon. Gayon din po sa official Facebook page na ating Mayor Army de la Cruz Carrion at kay Konsehal Makoy Hinang. Kapag kayo po ay may mga naisip parating sa ating mahal na Mayora, bukas na bukas po ang kanyang official Facebook page. Magkomento at mag-message lamang po kayo dyan. Kaya naman, sa pangalan po ng aming mga nakasama dito sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency, kami po sa inyo ay pansamantala magpapaalam. Pero bago yan, baka may mga naisa pong mensahe na ipaibot sa inyo si Mayora bago po magtapos ang ating programa. Gayon din po si Konsehal Makoy. Well, wala na, Myong, at gusto ko naman sa susunod na episode natin talagang makinig muli sila, no? Oo. At syempre, sabi ko nga surprise! Oh, yes. Baka mamaya, madinig natin, kumakanta na rin pala si Mayor Army dito sa ating Carry on Air. Or pwedeng magbigay ng pa-load sa mga estudyante. Pwede! Pwede magtanong. Yes. Pwede. Paload, pwede. Yeah. Fun Oh. fact about Mayor, about the local government unit of Yes. OWA. Yes. Ganyan. Meron tayong paload. Oh, Yun, yan. lalo- Talagang marami silang aabangan. Yeah, marami. Abangan po ninyo sa susunod na episode ang atin pong Carry On Air. Magkarinigan po tayo at magkapanooran sa kaparehas na oras at himpilan. Ako pa rin po, Romeo Matac Jr. Ito po ang inyong punong bayan, Army de la Cruz Carrion. At ito po ang inyong kasama, Konsehal Makoy Lotto Hinang. At magkakitaan po muli tayo sa darating na Wednesday. Ako pa rin po, Romeo Matac Jr. Ito po ang inyong abang lingkod na Mayor Army Carrion. At ito po ang inyong kasama, Konsehal Makoy Lotto Hinang. At ito po ang programang Carry On Air.
laban na dating napuksa, muling lumalaganap at lubhang nakakahawa. Kaya dapat sabayan ng paghahandang maging ligtas. Nakakabahalang maraming batang tinamaan ng polio, rubella at tigdas. Siguraduhin may paranggalang na malakas. Yeah! Nakahanda na ang bakuna na mabisang pumuksa. Kayawang na mga bat, mabalisa kaysa maparalisa sa polio. Ang mga anak nyo, agapan ng magpapatak habang maaga pa. Let's go! Walang lunas sa tigdas at rubella. Tanging pang-iwas ay magpabakuna, kaya maging handa na. Ikaw, ako, tayo, protektado. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, ikaw, ako, tayo, protektado. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Mga papabaksin at bakunanay, ligtas ang pagbibigay ng MR at OPV vaccine ng sabay. Sa kampanyang ito, kailangan mabigyan ng parehas na bakuna ang mga edad na 9 buwan hanggang 55 buwan para sa kanilang kabuuang proteksyon laban sa polio, tigdas at rubella. Ang mga bakunang ito ay matagal nang napatunayang ligtas at epektibo ayon sa pagsusuri ng World Health Organization at aprobado ng Food and Drug Administration ng ating bansa. Tara na at makiisa sa ating Chikiting campaign, pabukunahan ang inyong mga anak laban sa polio, rubella at tigdas ngayong Mayo 2 hanggang 31, 2023 sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Kaya naman, magpabakuna para sa isang healthy Buwak, healthy Marinduque, healthy Mimaropa, at healthy Pilipinas. Mga minamahal kong Buwakenyo, tara na at magpabakuna. Sulong Buwak, carry on! Tara, 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 magpabakuna. Tara, 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 Sambayan ng Buwakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry on Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carrion, tuwing Miyerkules, alas 5 ng hapon, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Carry on Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong Buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo.